Nasasaktan ka sa nangyari, oo. Pero ba't nilamay mo kami? Ba't kami? Bakit pati kami pinagdurusa mo? Ibibigay ko ang lahat-lahat. Makabalik ka lang sa akin. Lahat-lahat. Gusto mo bang malaman kung ba't ko sila ginawa? Kung paano ko sila binuhay? Hindi madaling mawalan ng minamahal. Pero, paano kung may mag-alok sa'yo ng pagkakataon na makasama silang muli? Kukunin mo ba? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago lang kayo sa aming channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa tuwing may bago kaming kwento. Nag-a-upload po kami ng kwento 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Tulad ng marami sa atin, Miss Anne, minsan akong namatayan at naiwan ng pinakamamahal ko. Imbis na tanggapin yon, magluksa at magpatuloy tulad ng iba, ako at si Almay humanap ng paraan para maibalik sa amin ang mga mahal naming binawi na ng langit. Kung paano yun nangyari at ano ang naging kapalit ng pagkakasalang yon, ay malalaman nyo na kung paglalaanan nyo ng oras ang liham at kwento ng tulad naming minsan ng nakipagsayaw sa kapangyarihan ng dilim. Oh, mahal, ba't napatawag ka? Hulaan ko, miss na miss mo na ako, no? Di mo na matiis ang pangungulila mo sa akin? O ano, ba't di ka makapagsalita? Kinikilig ka, no? Ang mister kong patay na patay sa akin. Kinikilig na naman po. Hayaan mo na, kaya mo pa yan. Bukas naman uwi ka na, diba? Dapat, pero hindi ko na talaga kaya. Sus naman talaga, di ano? Hindi ko na lang to ibababa, naka-unli ka ba? Ako kasi oo, kung hindi ka naka-unli, end call ko muna to, tapos ako na lang ang tatawag sa'yo. Ba't pa ako magtitiis sa call? Kung pwede naman na sa personal na tayo mag-usap. With matching yakapan pa habang nagkukwentuhan. Ha? Teka, nakababa ka na ba? May kapalit ka ng konduktor? Meron. Yung bagong hire. Napakiusapan ko na mag-start na ngayong araw. Kaya nakauwi na ako. Nasa bahay ka na? Pauwi pa lang ako galing kina Estong. Pinalayas ko yung kapring nagkagusto sa nobyang dinala niya rito galing Maynila. Wala pa ako sa bahay. Wala? Nasaan? Nandito. Nakatingin sa pinakamagandang babae sa buong mundo na may bitbit na native na manok sa isa niyang kamay at nagbablush habang kausap ako. Agad akong napangiti at natigil sa paglingalinga nang makita ko siya sa kabilang kalsada. Kumaway siya sa akin. Tatakbo na sana ako papunta sa kanya nang biglang may humarurot na bus, dahilan para mapamura ako sa gulat. Sira ulo! Alam mo nang nasa bayan ka at nasa pedestrian lane, ang bilis-bilis mo magpatakbo? Paano kung naka-aksidente ka? Nakasagi, nakasagasa, ano sabihin mo? Sorry? Diyos ko talaga, nakakasira ng gabing kaserong yun. Napalitan ng kaba at pagkabahala ang init ng ulo ko nang hindi ko makita si Marco mula sa dati niyang kinatatayuan. Kasabay ng pagdagundong ng dibdib ko habang hinahanap ko kung saan siya napunta ay ang nagkakagulong hiyawan ng mga tao. Pagtingin sa direksyon na pinagmumula ng kaguluhang yon, nakita kong nakatumbang motorsiklo. Ang driver nito ay may tinuturo. Sa di kalayuan nakita ko ang duguan kong asawa. Nabangga si Marco. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit dineklara siyang dead on arrival. Pagkatapos kong marinig yun, walang araw na hindi ko yon maalala. Naiwan yung nakaukit sa aking isipan. Pa, ano pong ginagawa niyo rito? O ano sa tingin mo? Di chinecheck ha? Sana tumawag na lang kayo. Sasagot naman po ako. Di nyo na kailangang bumiyahe pa papunta rito. Sasagot? Julie, 1 linggo na kitang sinusubukan tawagan. Hindi ko makontak ang phone mo. Dali-dali kong hinanap ang phone ko. Nang makitang dead bat yon, hindi na ako sumagot kay Papa. Huwag niyo buksan! Anong wag? Bakit wag? Bakit? Vampira ka na ba? Aswang na takot sa araw? Hindi po. Masakit lang sa mata. Paanong hindi ka maninibago sa araw? Simula nang mamatay si Marco,
Hindi ka na lumalabas dito. Pa, Nung nilibing ang asawa mo, ang sabi mo bigyan lang kita ng ilang linggo para magluksa. Malungkot na ibinigay naman namin sa'yo. Pero Julie, 2 buwan na ang nakakalipas at sa inaasta mo, parang kahapon lang nangyari ang lahat. anong gusto mong gawin ko, pa? Anong gagawin ko? Ganun nga ang nararamdaman ko. Ganun ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko kahapon lang nangyari ang lahat. Pakiramdam ko, kanina lang ako namatayan. Tingin niyo ba, hindi ako napapagod magkulong dito, magmukmok? Napapagod ako, pa. Napapagod ako magluksa, umiyak. Napapagod ako sa pakiramdam ko na para akong mamamatay. Sa bigat at sikip ng dibdib ko. Pero kahit gusto kong takasan, kahit ano pagtakas ko, hindi ko kaya. Hindi ako makawala eh. Gusto mo ako maging maayos na? Maniwala ka sa akin, gusto ko rin po yun. Pero paano? Paano pa? Paano ako magiging maayos kung maski pagbangon sa kama, paglunok ng tubig? Ang hirap-hirap gawin. Namatayan ako, pa. Naiwan ako mag-isa. Julie, hindi lang ikaw ang namatayan. Hindi ikaw ang unang asawang nabalo. Excuse me? May tungkulin at responsibilidad ka sa mga tao bilang manunugis. Marami nang nangangailangan ng tulong mo, Iha. Hindi na pwede yung ganito. Kailangan mo nang umayos. Ayun. Di lumabas din ang totoo. Wala kayo rito para i-check ako kasi nag-aalala kayo sa akin. Nandito ka para pabalikin ako sa family business. Family business? Bakit? Hindi ba't yun naman talaga yun? Binabayaran si Lola, si Mama, at ngayon ako para manggamot, para pumatay o di kaya magpaalis ng kung ano-anong nilalang at kapalit noon pera. Hindi ba negosyo naman talaga to? Yun ang tingin mo rito. Julie, hindi. Tumatanggap tayo ng bayad, oo. Pero hindi to negosyo lang. Umalis na kayo. Julie, makinig ka sa akin. Ang sabi ko po, umalis na kayo. Hinubad ko ang bracelet na ilang dekada nang nasa pangangalaga ng pamilya namin. Ang mahiwagang bracelet na yon na may iba't ibang charm na nagsisilbing proteksyon ng manunugi sa pamilya na binubuwis ang buhay para iligtas ang mga tao mula sa iba't ibang elemento ng dilim. Ipinamana yun sa akin ni Mama bago siya namatay, na ipapamana ko rin sana sa magiging anak namin ni Marco. Ano bang ginagawa mo? Hindi pa po ba malinaw? Ayoko nang maging albularya o tagapagligtas o kung ano man. Buong buhay ko, ginugol ko na sa pesteng responsibilidad pa. Yung ibang tao na papagaling ko, napapanalangin ko na sana gumaling, pero yung sarili kong asawa, hindi ko na pagaling. Ba't hindi gumana sa kanya yung panalangin? Ba't hindi siya nailigtas noon? Ang sabi ko, ayos lang kahit hindi na siya bumalik sa dati, kahit baldado okay lang. Ako na bahala sa kanya. Ako na magbabantay. Hindi niya na kailangan bumalik sa dati. Ang gusto ko lang makasama siya, pero hindi pa rin ako napagbigyan. Minsan lang ako humiling. Isang beses lang ako humiling para sa sarili ko. Si Marco lang. Para kay Marco lang. Pero hindi ako napagbigyan. Kahit na ang dami-dami ko nang ginawa at sinakripisyo para sa ibang tao. Nasaan ang good karma ko? Nasaan yung kabayaran sa akin para sa lahat ng kabutihan na gawa ko noon? Julie, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam ko na mahirap intindihin kung ba't nangyari ang mga nangyari. Pero anak, isang araw, maiintindihan mo rin. Mauunawaan mo rin. Hindi pa. Alam ko po. Alam ko na darating din ang araw na maiintindihan at mauunawaan ko kung ba't ako tinalikuran ng Diyos. Julie, hindi totoo yan. Hindi ganyan ang Diyos. Kahit kailan, hindi niya tatalikuran ng anak niya. Di baka hindi niya po ako anak? Kaya niya ako nagawang talikuran at pabayaan. Lumakad ako sa pinto. Pagbukas ko noon, wala na akong sinabi. Bago lumabas si Papa, hinalikan niya pa ang noo ko. Sinabi niyang mag-iingat ako at pagkaya ko na, ay humingi ako ng tawad para sa mga sinabi ko. Hindi ko yon inintindi. Sinara ko ang pinto. Pagbalik sa kama, nakita ko ang bracelet na hindi niya kinuha kahit binabalik ko na. Isang linggo pang nagpatuloy ang routine ko. Pagkagising ay agad na iiyak. Makakatulog, magigising at iiyak na naman.
Madalas, hindi ako nakakaramdam ng gutom. At kung makaramdam na pagkatapos ng ilang araw na hindi pagkain, ilang subo lang ay busog na naman ako. Buhay pa ako, pero pakiramdam ko patay na rin ako, tulad ni Marco. Marco? Nasa kalagitnaan na ako ng paghahanap sa kanya pagkatapos kong maalimpungatan nang ma-realize kong panaginip lang yon. Wala siya rito. Hindi siya bumalik para sa akin. Bumalik ako sa kama. Kinuha ko ang picture niya at umiiyak na hinaplos ang mukha niya. Ibibigay ko ang lahat-lahat. Makabalik ka lang sa akin. Lahat, Marco. Tulong! Tulungan niyo po ako! Ate Julie! Parang awa niyo na po! Tulungan niyo po ako! Tumakbo ako sa pinto para buksan yon. Nakita ko si Sisi. Kilala siyang ulila sa lugar namin na binubuhay ang sarili sa pagbebenta ng balut. Pagsara niya ng pinto, nanginginig siyang yumakap sa akin. Tulungan niyo po ako, ate! Tulungan niyo ako! Ayoko pong makain nila! Ayoko pong sumunod kay Kuya Ronnie! Sisi, hindi kita maintindihan. Ano ba yun? Anong nangyayari? May humahabol sa'yo? Sino? Namukhaan mo ba yung gustong sumalbahay sa'yo? Hindi po nila ako sasalbahin, kundi kakainin. Ano? Ate, hindi po sila masasamang tao. Hindi na sila mga tao, kundi patay na nabuhay. Sisi, hindi magandang biro yan Kung gagawa-gawa ka lang ng kwento, mas mabuting umalis ka na. Hindi po ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko si Mang Ronnie, pinagsasaluhan siya ng mga taong... basta, mga kapitbahay nating mga namatay na. Pero, biglang buhay sila at parang wala sa sarili. Nakita mo si Mang Ronnie na kinakain ng mga zombie? Opo! Ay naku, Sisi. Baka naman nakatulog ka lang habang nagtitinda ng balut tapos binangungot. Sa takot, inakala mong totoo pero panaginip lang pala talaga. Pero Ate Julie... Kung sinabi mo na nakita mo si Mang Ronnie na inaatake at kinakain ng aswang, mas maniniwala pa ako. Pero yung zombie? Walang zombie, Sisi. Hindi sila totoo. Baka po aswang din. Sisi, ano ba talagang nakita mo? Sinong tumira kay Mang Ronnie? Aswang o zombie? Di ba po, zombie ang tawag sa patay na nabuhay? Tapos yung aswang, buhay pa talaga sila pero kumakain sila ng tao? Ate, yung nakita ko po, mga patay na yun sila Nakasuot po sila ng mga barong, mga pampatay na damit. At mas lalo po ako naging sigurado na patay na nga talaga mga nang biktima kay Mang Ronnie nang nakita ko po si Nang makita mo si Sisi, sinong nakita mo? Si Kuya Marco po. Sisi, hindi magandang biro yan Ba't ka ba nagsisinungaling ng ganyan? May nagutos ba sa'yo? Sino? Binayaran ka ba ng mga tambay ng mga tsismosa nating kapitbahay? Magkano binayad nila sa'yo, ha? Sino-sino sila? Sabihin mo sa akin at sisiguraduhin kung malilint ka ng mga pesteng yon. Akala ba nila nakakatuwa tong biro na to? Akala mo ba nakakatuwa to, ha? Sa paglakas ng iyak niya, saka ko na-realize na mahigpit ko na palang hawak ang braso niya at nasasaktan ko na siya. Agad ko siyang binitiwan, sabay bukas ng pinto. Imbis na lumabas, lumambitin siya sa legs ko at sunod-sunod na umiling. Kung ayaw niyo po akong paniwalaan, okay lang po. Hindi ko po kayo pipilitin na paniwalaan ako. Pero please po, huwag niyo na po akong palisin. Baka po nasa labas sila. Baka po hinihintay nila ako. Sisi! Parang awa niyo na po, Ate Julie. Saan po kayo pupunta? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? May mga patay nga po na nabuhay sa labas at kumakain po sila ng tao. Kinain po nila si Mang Ronnie. Ramdam at kita ko kung gaano katakot si Sisi. Kaya kahit hindi sigurado, pinili kong maniwala na muna sa kanya. Bilang isang albularya at manunugis, kung ano-ano nang nakita at nakasalamuha ko. Bagaman maraming hindi naniniwala, tsak at alam ko na may posibilidad ngang baka aswang ang nakita ni Sisi. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pinipilit niya na mga patay na tao na raw ang aswang na nakita niya. Naniniwala na po kayo? Dito ka lang.
Isara mo to. Kahit na anong mangyari. Kung hindi ako, wag na wag ka magpapapasok ha. Haharapin niyong mag-isa yung mga aswang, Ate Julie. Alam niyo po kung paano sila papatayin. Kinuha ko ang buntot pagi sa ilalim ng higaan ko. Kinuskusan ko yun ng asin at tahimik na inerosyonan. Nang lalabas na ako, bigla niyang hinawakan ang braso ko sabay suot sa akin ng bracelet na akala ko'y hinding-hindi ko na susuotin. Sabi niyo po dati, para sa proteksyon niyo po yan, di ba? Nasuot niyo po yan para masiguro niyo na kahit anong mangyari, makakauwi pa rin kayo sa pamilya niyo. Kay Kuya Marco. Alam ko pong wala na si Kuya Marco, pero gusto ko po na ligtas pa rin kayo makauwi. Bumalik po kayo ha, kasi ihintayin ko po kayo rito, gaya ni Kuya Marco. Saglit akong natulala at natauhan lang nang marinig ko ang kakaibang pag-alulong ng aso sa paligid. Ingay na ginagawa lang nila kapag may iba silang nararamdaman. Kung sino o ano man ang nanggugulo sa atin, tatapusin ko sila ngayon. Saka ako babalik dito. Babalikan kita. Kapag po nakita niyo si Kuya Marco, sana maalala niyo na hindi na siya yon. Kasi po ako, alam ko po na hindi na siya yon. Mabilis akong tumakbo papunta sa plaza kung saan nakita ni Sisi ang mga patay na nabuhay at nanginginain daw ng tao. Halos nalibot ko na ang lugar pero wala naman akong nakita. Pag-uwi ko, lagot talaga siya sa akin eh. Ay, kung bakit ba naman kasi ako nagpautos sa kalokohan ng batang yun eh. May pumatak sa noo ko. Sinalat ko yun. At nang makita kong dugo yun, agad akong tumingala. Hindi nga nagsisinungaling si Sisi pagkat nakita ko ang katawan ni Mang Ronnie na nakasabit sa sanga ng puno na para bang isa siyang dekorasyon. Muli kong sinuyod ang paligid, ngunit maski bakas ng sinasabi ni Sisi na bumiktima kay Mang Ronnie, hindi ko nakita. Kung si Sisi ang kukuhaan ng mga pulis ng statement, alam kong hindi sila maniniwala sa bata. Kaya hindi ko na binanggit pa sa mga pulis na si Sisi ang unang witness sa nangyari. Akala ko po kung ano nangyari sa inyo. Natalo po ba sila? Napatay niyo po? Pati po si Kuya Marco? Siyempre, oo po ang sagot niyo, di ba? Kayo po ang pinakamalakas at magaling na albularyo sa lugar natin eh. Baka nga po hindi lang dito sa atin, kundi sa buong probinsya. Ano pong ginawa niyo? Paano niyo po napatay ang mga patay na nabuhay? Di ba po tama ako? Mga patay na po sila na biglang nabuhay at naging aswang. Ate Julie, bakit di po kayo nagsasalita? Pagod po ba kayo? Kasi napatumba niyo silang lahat? Sisi, makinig ka sa akin. Hindi mo to pwedeng ipagsabi. Kahit naman po hindi ko ipagsabi, malalaman po nila. Alam po ng mga taga rito na ikaw lang may powers na pumuksa sa mga ganong nilalang eh. Pumalpak ako. Po? Ano po yun? Hindi ko po kayo narinig. Pagdating ko ng plaza, wala na akong naabutan. Nakita ko na lang na nakasabit sa sangang wakwak na katawan ni Mang Ronnie, pero yung sinasabi mong umatake sa kanya, hindi ko na naabutan. Po? Ibig niyong sabihin, nasa paligid pa rin po yung mga zombie na aswang? May sunod pa silang mabibiktima? Hindi, wala na. Wala na silang sunod na mabibiktima. Akong bahala. Sisiguraduhin ko yan, Sisi. Pero, kailangan ko na ilihim mo muna to. Ang alam ng mga pulis, murder ang nangyari kay Mang Ronnie. Hindi naman po yun murder. Kinain nga po siya ng mga aswang na zombie. Oo, alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala na ako sa'yo. Pero masyado kasi itong komplikado eh. Hindi to katulad ng ibang mga ginagawa ko noon na maniwala man ng iba o hindi sila maaapektuhan. Ngayon, pwedeng sunod na maging biktima ang kahit na sinong magiging curious at magbibida-bida na mag-imbestiga para makita ang mga aswang na sinasabi mo. Naiintindihan mo naman ako, diba? Kapag nahanap ko na ang pugad ng mga aswang at pag nalaman ko na kung ano ba talagang nangyayari, pagtapos na to, saka mo pwedeng ipaalam sa lahat. Yung kung maniwala man sila o hindi na sila mapapahamak. Sisi, nakikinig ka ba? Naiintindihan mo ba ako? Ate, alam mo na ba kung saan ka dapat unang mag-iimbestiga? Umiling ako.
Ibang-iba to sa usual kong tinatrabaho kaya talagang mangangapa ako sa dilim. At sure ako na hindi ko to agad maaayos. Ang pinaka-importante lang ay wala na dapat sumunod kay Mang Ronnie. Parang alam ko po kung saan kayo dapat magsimula. Sa sementeryo po. Doon! Baka po may makuha tayong mga sagot sa mga nangyayari. Tayo? Opo, tayo. Ikaw at ako. Ako at ikaw. Magtutulungan po tayo. Hindi, delikado. Ate, ako ang nakakita sa mga aswang na yon. Hindi mo pa sila nakita, di ba? Mas alam ko po kung ano ba talaga yung hinahanap mo. Saka, di ba? Kung di ko po sinabi sa'yo na sa sementeryo natin dapat umpisahan ng paghahanap ng mga sagot sa mga nangyari, hindi niyo po yun maiisip. Hindi niyo po yun naisip kasi ayaw niyo talagang pumunta ng sementeryo. Dahil po kay Kuya Marco? Sisi, Ayaw niyo pong malaman kung tama talagang nakita ko na talaga pong bumabangon si na Kuya Marco mula sa hukay at nangangain ng tao. hindi aswang ang asawa ko, Sisi. Opo, alam ko po. Pero ate, ang dami-dami niyo na pong napatay at naagarbyadong mga elemento. Hindi niyo po ba naisip na baka isa sa mga kamag-anak o kalahi ng mga elemento na yun ang ginagantihan kayo? Na baka po si Kuya Marco ang ginagamit nila sa paghahasik ng lagim para makaganti sa'yo? Kasi alam nila na masasaktan ka kapag nakita mo si Kuya Marco na kampo na nila? At kung yun nga po ang nangyayari, hindi po ba mas okay yun? Yung magbabantay tayo sa sementeryo para po sakaling bumangon sila, mapipigilan nyo na silang makapunta sa ibang lugar para mambiktima. At sasama po ako. Hindi ako papayag na hindi. Lalo na't sigurado po ako na kailangan nyo ako. Kaya ko ang sarili ko, Sisi. Dito ka na lang. Pag nandito ka, mas maiintindi ko ang kailangan kong gawin. Ate, kailangan mo po ako. Ako pong aalalay sa'yo sakaling bigla kang mawala sa wisyo pagkakita mo kay Kuya Marco. Bukod sa pagiging mapilit niya, may point din si Sisi. Mula nang mamatay si Marco, kahit na alam kong imposible, paulit-ulit akong humihiling ng isa pang chance para makasama siya. Kung sakaling nabubuhay nga siya ulit, sa hindi malamang dahilan, tama siya. Mawawala ako sa sarili ko, kaya kailangan ko siya at ang gabay niya. Ate, okay ka lang po ba? Nilalagnat ka ba? Nanginginig ka kasi. Okay lang ako. Sure po kayo? Parang hindi. Yung itsura nyo kasi, parang ngayon lang kayo nakatapak dito simula nung nilibing si Kuya Marco. Pinanlisikan ko siya ng mata. Imbis na tumahimik, malakas siyang suminghap. Bago siya makapagsalita, tinakpan ko na ang bibig niya. Dito ka muna, lookout kita. Ang kulit naman. Hindi naman po ako magpupumilit sumama sa'yo. Ibibigay ko lang po ito. Dinukot niya mula sa fanny pack niya ang isang kandila, posporo at chocolate biscuit na paborito ni Marco. Para kay Kuya. Ano to? Suhol? Para hindi ka niya kainin sakaling tama ka nga nang nakita? Hanggang ngayon ba nagdududa ka pa rin sa akin? Tama nga po ako nang nakita. At tumpak kayo ulit. Medyo suhol nga po yan para safe ako. May tatanong nga pala ako sa'yo. Gusto ko na magsabi ka sa akin ng totoo, ha? Sure na sure ka na si Marco ang nakita mo, pero hindi mo sinabi na kinain ni Marco si Mang Ronnie. Hindi mo ba sinabi dahil hindi mo nakita na kinain niya si Mang Ronnie? O hindi mo sinabi na kinain din ni Marco si Ronnie dahil alam mong masasaktan ako? Hindi ko sinabi kasi hindi po siya nakikikain kay Kuya Ronnie. Nakatayo lang po siya malapit sa mga zombie na aswang. Parang nagmamasid o naghihintay. Pero hindi po siya kumain. Biglang kumidlat. Sa gulat ni Sisi, agad siyang napahawak sa akin at nagpalinga-linga. Ilang saglit pa, ang maliwanag na langit kanina ay bigla na lang kumulimlim. Bago bumagsak ang ulan, yumuko ako kay Sisi. Po, bakit mo ako pinapauwi? Ang akala ko may deal tayo na sasamahan kita. Natutulungan kita sa pagtugi sa mga zombie na aswang. Wala naman akong sinabi na hindi pwedeng mag-change of plans, diba? Pero ate… Change of plans, Sisi. Di dapat ako pumayag na sumama ka rito. Di tulad ko, hindi ka trained sa ganitong bagay. Ayoko mapahamak ka.
Ate naman eh. Makinig ka sa akin. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko, ha? Sakaling may mangyari, kung hindi ako makabalik, o di kaya'y mapatay ako. Hindi ka mamamatay. Bakit ka mamamatay? Ikaw ang pinakamagaling na manunugis at albularya. Sisi ako muna. Tumingin ka sa labi ko at intindihin mo ang bawat salitang lalabas dito, ha? Nakikita mo ba tong bracelet na suot ko? Kunin mo to. Pilitin mo na makuha to pag may nangyari sa akin. Hindi to pangkaraniwan. Kaya ka nitong protektahan mula sa kahit na anong elemento o nilalang. Pati po sa multo? Pati na rin sa multo. Pero mas gusto ko po na kayo pa rin ang poprotekta sa akin. Kaya po please, pilitin niyo po matalo ang mga zombie na aswang. Kahit parang imposible. Yumakap siya sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko, meron ulit akong rason para lumaban at mabuhay. Pag-alis ni Sisi, naghintay ako malapit sa nag-iisa at pinakamatandang puno ng Nara. Sa paglalim ng gabi, unti-unti akong nakaramdam ng pagod na pilit kong nilabanan. Pagsapit ng hating gabi, sumuko na ako sa paghihintay. Sakto sa pagtayo ko, nakarinig ako ng kakaibang ungot at mabibigat na paghinga. Paglingon ko sa likuran, nakita ko na sa wakas ang tinutukoy ni Sisi. Isa-isa kong inusisa ang mukha ng mga nilalang na hindi ko pa sigurado kung ano ba talaga. Nang hindi ko makita si Marco, hinanda ko na ang buntot ng pagi. Hindi ka nila sasaktan. Dahan-dahang humawi ang lipon ng mga taong sigurado kong namatay na, ngunit ngayon ay buhay na buhay at parang aswang o zombie. Lumapit sa akin ang matandang babaeng may itim na balabal sa ulo. Wala kaming planong saktan ka. Sino ka? At yung mga nasa likod mo, ano sila? Anong ginawa mo sa kanila? Ano sila? Aswang. Hindi. Minsan na ako nakapatay ng aswang. Buhay ang mga yon. Buhay dapat sila na parang tao. Pero yung mga kasama mo, hindi na sila buhay. Namatay na yung mga yan. Imposibleng sinasabi mo. Ako ang may gawa sa kanila, ka Julie. Kaya mas alam ko kung ano sila kaysa sayo. Mga aswang sila. Gusto mo bang malaman kung ba't ko sila ginawa? Kung paano ko sila binuhay? Kung paano bumuhay ng patay para magawa mo rin ang ginawa ko sa pinakamamahal mong si Marco? Nakita ko kung anong ginawa ng mga aswang na yan kay Mang Ronnie. Ayoko! Kahit na gustong gusto ko pang makasamang asawa ko, hindi ako mapayag na gawin mo siyang tulad nila. Hindi ko hahayaan na bastusin mong asawa ko na gawin mo siyang aswang. Sino bang nagsabi na gagawin ko siyang tulad lang nila? May ismid siyang sumulyap sa mga aswang, saka may panghahalinang tumingin sa akin. Hindi tulad nila, kundi tulad niya. Kunot noo ko siyang pinakatitigan. Ilang saglit pa, may pag-iingat at takot na lumakad sa gitna ng lipon ng mga aswang ang isang dalagita. Paglapit sa matanda, agad itong nagtago sa likuran niya. Tulad niya. Narinig kita. Ang hindi ko maintindihan, anong tulad niya ang pinagsasasabi mo? Tinakpan niya ang tainga ng dalagita. Ang galing mo, no? Maski ikaw hindi napansin na minsan na siyang binawi sa akin. Alice, pwede mo ba itong ibigay sa kanya? Huwag kang mag-alala, hindi kanya sasaktan. Pag-abot ni Alice sa akin ng mga picture, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Pagkakita ko sa larawan na kuha sa araw ng libing ni Alice, tuluyan na akong naniwala. Paano mo ginawa to? Kung kaya mong bumuhay ng tao nang maayos, yung asal at kilos tao pa rin sila, bakit hindi mo ginawa na lahat sila tulad ni Alice? Bakit sila aswang? Bakit siya hindi? Necromancera lang ako, Julie, hindi Diyos. Tulad ng kakayahan mo bilang albularya at manunugis, may limitasyon din ang kakayahan ko. May kabayaran ang ganitong gawain at mahal ang kabayarang yon. Kaya hindi pwedeng lahat ng bubuhayin ko ay katulad ng anak ko. Nakuha mo ng gusto mo. Nabuhay mo na siya. Pero bakit kailangan mo pang bumuhay ng iba para maging aswang? Bakit gumawa ka pa ng hukbo ng mga aswang? Para saan? Pamproteksyon kay Alice. Sakaling hindi ka pumanig sa amin. Talagang hindi! Nagluluksa lang ako pero hindi pa ako nababaliw. Hindi ako
ako papanig sa inyo. Kahit pa sabihin kaya kong buhayin ang asawa mo, katulad ng ginawa ko sa anak ko, na hindi tulad ng Diyos mo, hindi kita ipagkakanulo at tatalikuran. Natigilan ako. Buong buhay ko sinalay ako na kahit anong mangyari, kailangan kong pumanig sa tama. Bagay na alam kong baka hindi ko na magawa matapos kong marinig ang pamilyar na baritonong boses ng asawa ko. Tinawag niya akong mahal, tulad ng dati. Pero bago ko pa siya malapitan, humarang ang matandang may itim na balabal. Anong ginagawa mo? Tumagik ka! Ibalik mo sa akin ang asawa ko! Marco! Marco, ako to! Si Julie! Asawa mo ko! Ako ang asawa mo, Marco! Please! 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 Hindi siya makikinig sa'yo. Hindi pa. Pagkat hindi ko pa sinasabi. Anong ginawa mo? Paano mo siya nabuhay? Paano buhay na buhay siya? Nakita ko nilibing siya. Na tinabunan ang hukay niya. Talaga bang yan ang gusto mong gawin, Julie? Ang magtanong? Hindi ang mayakap ang asawa mo ang muli siyang makasama? Maniwala ka sa akin. Alam ko ang nararamdaman mo. Tulad mo, namatayin din ako. Alam ko kung paanong malunod sa sakit ng pangungulila. Kung paanong sa araw-araw ay wala kang ibang magawa kundi ang magluksa. Alam ko ang ginawa ko, Julie. Alam kong malaking pagkakasala ito sa Diyos na wala tong kapatawaran at may malaking kabayaran. Pero kahit ano pa yon, mas gusto kong magbayaran ang lahat ng yon. Hindi ba't alam mo yon? Hindi ba't ramdam mo yon? Na mas madaling masunog ka sa impyerno kaysa mabuhay pa ng isang araw na wala si Marco sa piling mo. Ate, wag! Sisi? Ate, wag! Huwag kang pumayag! Huwag ka pa magpadala sa sinasabi na hukluban na yan! Kung buhay pa po si Kuya Marco, yung totoong Kuya Marco, hindi po siya papayag na gawin niyo to, di ba? Tsaka magagalit po siya pag nalaman niya nakipagkasundo ka sa nekromansyang yan at pinagkanulo mo ang lahat ng umaasa sa'yo. Ate, katawan lang yan ni Kuya Marco. Mukha niya lang po yan, pero hindi na po siya yan. Huwag kang pumayag, huwag kang magpasilaw sa panloloko niya. Muli akong napatingin sa nekromansera nang may hinugot siya sa kanyang tagiliran. Punyalyo na hinagis niya malapit sa aking paanan. Kung sa tingin mo mali na binuhay ko pang asawa mo para sa'yo, ikaw ang magtama nito. Ako ang magtama nito? Anong ibig mo sabihin? Ano ipapagawa mo sa akin? Binuhay ko ang patay na, Julie, para maitama ang ginawa ko. Ano sa tingin mong kailangan mong gawin? Hindi ba't ang patayin sila? Pagtapos mo sa unang pagkakamali ko na kailangan mong itama, saka mo kami hanapin para isunod ang iba. Hawak ang kamay ni Alice, tumalikod siya sa akin at lumakad palayo. Sumunod sa kanya ang lipon ng mga aswang. Tanging si Marco na lang ang naiwan sa harapan ko. Pigil hininga at nangingilid ang luha, dinampot ko ang punyal. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Tinuto ko ang patalim sa kanyang leeg, ngunit bago ko siya magilitan para maitama ang malaking pagkakamaling ito, nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Nakilala niya ako. Ate Julie! Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang patayan, Sisi. Pero ate, yun ang tama. Hindi na po yan si Kuya eh. Siya to! Siya pa rin to! Yung init ng balat niya, yung pagtingin niya sa akin, yung pagtawag niya sa pangalan ko, lahat yun, siyang siya. Pero Ate Julie... Kung ikaw ang mabigyan ng pangalawang pagkakataon na makasama ang mga magulang mong patay na, hindi ba tatanggapin mo yon? Hindi ka ba papayag kahit na alam mong mali? Mas gugustuhin mo bang patayin mismo ang mga magulang mo gamit ang sarili mong kamay para maitama lang ang lahat-lahat? Sisi, buong buhay ko, parati kong inuunang iba, parati kong inuunang tama, hindi ba pwedeng kahit ngayon lang? Sarili ko muna. Yung gusto ko muna. Yung kailangan ko muna. Si Marco ang kailangan ko. Ate, naiintindihan po kita. Gusto po kitang intindihin. Pero po kasi, pag ginawa mo to, hindi ka lang po basta kakampi roon sa nekromansera at sa hukbo niya ng mga aswang na aswang lang pala talaga at hindi zombie.
tatalikuran mo rin po ang mga sinumpaan mong tungkulin bilang manunugis. Di ba po, yun yung kapalit ng lahat ng to, na kapag tinanggap mo ang biyayang to, hindi ka na pwedeng makialam. Kailangan mo na magbulag-bulagan sa tuwing may aatakihin at bibiktimahin ng mga lipon ng mga aswang. At si Kuya Marco, opo nga, buhay siya. Mainit siya, pero patay na siya. Patay na muling binuhay. Hindi na siya tulad ng dati. Aswang na rin ba siya tulad ng mga lipon na nekromansera? At kung oo po ang sagot doon, kaya mo bang pumatay ng tao para ipakain kay Kuya Marco sakaling magutom siya? Ate Julie, please. Alam ko na sa mga oras na to, ang hirap-hirap gawin ng tama. Pero sana po, mahanap mo sa puso mo na gawin yon. Kahit hindi ngayon, kahit hindi agad-agad. Ate, please. Huwag niyo po sanang tuluyang talikuran ang pagiging mabuting tao niyo. Alam mo ba kung anong paulit-ulit kong pinapanalangin nung nasa ambulansya pa kami nung gabing namatay si Marco? Sabi ko, tatanggapin ko siya. Kahit pa maging ano siya, basta hindi siya mawawala sa piling ko. Hindi mo pa maiintindihan yun ngayon kasi bata ka pa, pero pag malaki ka na, pag nagmahal ka na tulad ko, baka magets mo kung bakit hindi ko magawang pumanig sa tama at sa dapat sa mga oras na to. Inalis ko ang bracelet sa aking palapulsuhan at nilagay yon sa palapulsuhan ni Sisi. Nangingilid ang luhang tumingin siya sa akin. Sa mga oras na yon, alam at tila tanggap niya na tulad ng nararamdaman kong pagtalikod sa akin ng Diyos nung kinuha nito si Marco, ay tinalikuran ko na rin siya at ang buong sityo. Pagkatapos ng gabing yon, minarapat kong lumipat sa mas malayo at liblib na lugar, sa lugar na walang makakakilala sa akin, at lalong-lalo na kay Marco. Bukod sa hindi ko naririnig ang tibok ng puso niya, tila wala namang problema kay Marco. Yun ang akala ko. Kitty B? Kitty B? Shhh! Kitty B, nasan ka na ba? Kakain na! Ayaw mo ba kumain? Malakas kong tinaktak ang lata ng cat food sa pakainan ng pusa namin. Madalas marinig niya pa lang ang unang tawag ko, nagkakandara pa na yon palapit. Pero ngayong araw, maski anino niya, wala. Mahal, nakita mo ba si Kitty B? Ano yung nasa labi mo? Dugo ba yan? Dugo ng ano? Ito, wala to. Dugo lang to. Nakagat ko lang ang labi ko kanina. Nasaan si Kitty B? Anong ginawa mo sa kanya? Pinatay mo ba siya? Pinatay mo nga. Kinain mo. Kinain mo yung pusa natin. Inabot ko ang labi niya. Pagpunas ko ng dugo paalis doon, nakumpirma kong hindi nga yun sa kanya. Tinabing niya ang braso ko at tatalikuran na sana ako nang hinila ko siya paharap sa akin. Napahawak ako sa kamay niya. Paulit-ulit yung tinapik nang bigla na lang niya akong sinakal. Halos ibaon niya ako sa dingding sa galit niya. Marco, bitiwan mo ko! Marco, nasasaktan ako! Ano ba? Hindi na siya madaan pa sa pakiusap. Sa takot ko na baka mapatay niya ako gawa ng galit niya, pilit kong inabot ang unang bagay na nakapako sa mesa. Garapon yon ng asin. Ang gusto ko lang bitiwan niya ako, kaya ako sinaboy yon sa kanya. Hindi ko akalain na gaya ng ibang elemento at aswang na nakalaban ko noon, masasaktan siya. Umusok ang balat niya't nalapnos. Wala na akong nagawa kundi panoorin siyang tumakbo papuntang kakahuyan pagkatapos ng nangyari. Para malaman kung bakit ganoon na lang ang asal niya, minarapat kong kitain ang nekromanserang si Alma. Anong ginawa mo kay Marco? Bakit nagkakaganon siya? Bakit nagkakaganon? Anong bakit nagkakaganon? Hindi tumitibok ang puso ni Marco. Hindi ko na yun naririnig. Oo, mainit siya, may buhay, pero wala siyang puso. Bukod pa ron, ang laki-laki na ng pinagbago ng ugali niya. Napakamainitin ang ulo niya. Nananakit siya at kung minsan para siyang... Para siyang aswang kung umasta. Ay, ano ka ba, Julie? Ano ba naman to? Akala ko pa naman, alam mo. Alam kong ano. Anong ibig mo sabihin?
Julie, pwede ba? Huwag kang magmaang-maangan. Nang mabuhay muli ang namatay mong asawa, itanggi mo man. Alam kong alam mo na hindi na siyang dating Marco na nakilala at minahal mo. Kasi hindi naman na talaga siya yun. Oh, huwag mong sabihin hindi mo alam na aswang na ang kinakasama mo. Magaling kang manunugis, malakas ang pakiramdam mo. Unang gabi pa lang, alam mo na. Kaya anong karapatan mong magmaang-maangan ngayon? Hindi na ba kaya ng konsensya mo ang nangyayari? Kaya naghahanap ka na ng pwede mong masisi sa pagbabago ng mahal mong asawa? Ang sabi mo, binuhay mo siya parang katulad ni Alice. Pero wala akong sinabi na hindi nag-aastang halimaw ang anak ko na kauri na ng asawa mo. Ang sinabi ko lang, mas maayos, mas buhay, at mas may isip si Marco at si Alice kesa sa mga lipon ng iba pang mga aswang na binuhay ko lang para protektahan ang anak ko mula sa manunugis na tulad mo. Wala akong sinabing tao sila at hindi aswang. Hindi to ang gusto ko, Alma. Pumayag akong talikuran ng mga taga-sityo na hindi na ako makikialam kahit ano pag gawin niyo sa mga tao roon kasi akala ko normal si Marco. Natulad pa rin siya ng dati. Naalala mo pa ba kung anong paulit-ulit mong sinasabi dati? Kung ano-anong paulit-ulit mong binubulong sa hangin? Hindi ba't ikaw nagsabi na bumalik lang siya sa'yo kahit ano pa siya, tatanggapin mo? Ba't ngayon ayaw mo? Ba't ngayon may iba ka pang kondisyon? Bakit ngayon hindi mo na matanggap ang pagiging halimaw niya? Pasalamat ka nga, madali siyang naibalik sa'yo. Agad kayong nagkasama nang wala kang kinakailangang gawin at isakripisyo. Ako, taon ang hinintay ko. Dumaan ako sa butas ng karayom at nakipagkasundo sa demonyo para lang makuha ang gusto ko. Ano? Oo, Julie, tamang narinig mo. Nakipagkasundo ako sa demonyo dahil para sa tulad nating kinunan at tinalikuran ng Diyos, ang demonyong kayang ibigay ang gusto natin ang tanging kakampi natin. Hindi. Hindi? Ano ibig mong sabihin doon? Na hindi mo kayang kumampi sa dilim? Sa amin? Sa kasamaan? Hindi mo ba naiintindihan na sa ginawa mong pagbubulag-bulagan at pagtalikod sa mga taga-sityo, kumampi ka na rin? Hindi lang sa mga aswang, kundi pati na rin sa demonyo. Hindi ako makapaniwala. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Luha ng takot at pagsisisi sa mga nagawa ko. Marahil naramdaman ni Alma na kaunti na lang matatauhan na ako. Hinawakan niya ang braso ko at pinagdaop ang aming mga mata. Nagawa mo ng pikitan ng mga nangyayari. Kailangan mo na lang ipagpatuloy ang ginagawa mo. Mahal mo ang asawa mo, hindi ba? Kung totoong mahal mo siya, tulad ng pagmamahal ko kay Alice, tatanggapin mo siya. Gaano man kapangit ang bagong siya. Binitiwan niya ang braso ko. Inaasahan niyang aalis na ako. Na muli akong magtatago sa baryo kasama ang asawa ko. Pero dala ng labis na pagkakakonsensya sa mga pagkakamali ko. Hindi ako makakilos. Ano pang hinihintay mo? Bumalik ka na sa asawa mo. Siguradong hinihintay ka noon. Maring hindi pa kasing halimaw ng mga lipon mo si Alice pero unti-unti siyang nagiging ganon. Talaga bang masisikmura mo na makita ang ganong pagbabago sa anak mo? Paano mo kinakaya na dahil sa ginawa mo, sa ginawa natin? Yung dating taong hindi makabasag pinggan, unti-unti nang nagiging walang puso. Matanong kita, Julie. Mas kaya mo bang patayin muli si Marco kaysa isakripisyo ang mga taong hindi mo naman kilala? Pero inosente ang mga taong yun. Wala silang kasalanan sa nangyari sa atin, kaya ba't silang pinagbabayad natin? Nasa iyo pa rin ang punyalin, di ba? Kung mas pipiliin mo ang sangkatauhan kaysa sa asawa mo, alam mo lang ang kailangan mong gawin. Pero Julie, pag pinatay mo si Marco, tatanggapin ko yon bilang pagtutol mo sa kasunduan natin. Hayaan kitang bawiin ang buhay na ibinigay ko kay Marco, pero hindi ang kay Alice. Magkakamatayan muna tayo bago mo makanti maski isang hibla ng buhok ng anak ko. Umalis ka na. Ginawa ko ang gusto niya. Payapa akong umalis at lumakad ng walang eksaktong patutunguhan. Pakiramdam ko, nabalik lang sa ayos
ang aking pag-iisip nang marinig ko ang boses ni Papa habang binubuksan niya ang gate ng bahay. Niyakap niya ako. Nang marinig ko ang kalmadong pagtibok ng kanyang puso, tuluyan na akong humagulgol. Saan ka nagpunta ha? Magdadalawang linggo ka na namin pinaghahanap. Ano nangyari sa'yo? Alam mo ba ang nangyayari sa sityo? Takot na ang mga tao ron. Gabi-gabi may mga nabibiktima ang aswang. Tsaka yung Porcelas, nakita ko yung suot ng bata. Si Sisi, binigay mo raw yun sa kanya? Bakit? Iha, ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo kay Papa para maintindihan ko. Hindi niyo po maiintindihan. Kahit anong paliwanag ang sabihin ko sa inyo, hindi niyo ako maiintindihan pa. Paano niyo ako iintindihan maski ako hindi ko maintindihan kung bakit ko nagawa yun? Tumingin ako sa mukha niya. Nang makita kong hindi na siya nagulat, sumagi sa isip ko na baka nasabi na ni Sisi ang nangyari. Hinihintay niya lang na ako ang umamin. Gusto niya na sa bibig ko yon magmula. Patawarin niyo ako, Pa. Naging mahina ako. Nagpadala ako sa tukso. Hindi ko lang pinagkanulo ang sityo kundi pati na rin si Marco. Naging makasarili ako. At ang pagiging selfish kong dahilan kung bakit nagkagano ng asawa ko. Akong sumira sa kanya, sinira ko siya, inayaan ko maging makasalanan siya. Alam ko walang kapatawaran ang nagawa ko pero gusto ko na pong itama ang lahat. At para magawa yon, alam mo naman kung ano ang kailangan mong gawin, di ba? Ano ang pinakaunang kailangang maitama? Kailangan ko pong patayin si Marco, Pa. Hindi naman kailangang ikaw. Alam kong mahirap para sa'yo, kaya pwede naman ako na lang. Ako na ang tatapos sa kanya. Kailangang ako, Pa. Gusto ko na ako. Nangyari ang lahat ng to kasi alam ng nekromanserang si Alma na hindi ko kayang patayin si Marco. Ginamit niya ang asawa ko para makuha ang gusto niya. Para mamanipula niya ako. Para maparating sa kanya na hindi siya nagtagumpay. Na hindi tulad niya, kaya ko pang itamang pagkakamali ko. Na may mga pagkakamaling kaya pang ayusin tulad nito. Mang Julio! Mang Julio, si Sisi po ito! May kailangan po kayong malaman! Mang Julio! Pagbukas ni Papa ng pinto, agad na natigilan si Sisi nang makita niya ako. Noong una, hindi pa siya makapaniwala. Inalog niya ang braso ko. Nung makumpirma niyang hindi siya pinaglalaruan ng mga mata niya, yumakap siya sa akin. Nandito ka na ulit! Bumalik ka na! Tama ako! Kahit anong mangyari, hindi mo matitiis na pagharian ng mga aswang ang lugar natin. Si Kuya Marco! Nasaan si Kuya Marco? Tinama mo na po ba yung ginawa ng nekromansera? Pinatay mo na po ba si Kuya Marco? Isusunod mo na po ba lipon ng mga aswang at si Ate Alice? Siya nga po pala, may nalaman po ako. Hindi po aksidente nangyari kay Kuya Marco. Sinadya po na mabangga siya at mapatay. Ano? Sino naman ang may gawa nun? Sino gagawa nun kay Marco? Ay wala naman siyang kaaway. Kahit kailan wala siyang nakagalit. Yung nekromansera! Siya po ang nasa likod ng lahat ng ito. Ipinapatay niya po si Kuya Marco kasi alam niya po na pag napatay si Kuya at binuhay niya si Kuya para sa'yo, saka ka lang kakampi sa kanya. Parte po ito ng plano niya para maproteksyonan si Alice. Julie, sandali! Anong pinaplano mo? Saan ka pupunta? Babalikan kong walang yang yon. Siya palang mas kailangan kong unahin kaysa kay Marco. Alam kong galit ka. Gusto mong makagante para sa ginawa niya sa inyo ni Marco. Pero kayo na rin ang nagsabi, hindi siya basta-basta. May lipon siya ng aswang. At bukod doon, nekromansera rin siya. Hindi basta-basta ang Alma na yon, Julie. Tulad mo, gifted siya. Merong kakayahan, kaya hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Kahit gusto ko na ako ang masunod, sa pagkakataong to, mas pinili kong sundin si Papa. Nagbaka sakali ako na kung hindi ko haharapin ang lahat ng ito ng mag-isa, na hindi tulad nung nagluluksa ako'y hihingi at magpapatulong ako sa mga taong nagmamahal sa akin, baka mas mapadali ang pagtatama ko sa lahat. Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo tinatapon yung pagkain? Shh! Baka marinig tayo ni Papa. Ba't mo nga kasi tinatapon yan? Gusto kasi ni Papa ubusin ko raw muna ang pagkain ko bago niya sabihin ang plano para matalo ko si Alma. Ang sabi ni Tio, ubusin, hindi itapon.
Kaya nga, shh ka lang. Hindi naman niya malalaman kung di mo idadaldal eh. O sige, di ko na idadaldal. Pero kailangan mo magbigay ng dahilan kapalit ng pananahimik ko. Sa dami ng iniisip at inaalala ko, nahihirapan akong lumunoksi. Kahit ipilit ko, hindi ko talaga magawang kumain ng maayos. Kapag naayos po natin to, makakakain ka na ba ng maayos? Hindi mo na ba pababayaan ang sarili mo? Tumango ako. Ngumiti siya saka tinulungan akong itapon ang natitira kong pagkain. Ako na pong bahala rito. Puntahan niyo na po si Tio Julio. Pinanggigilan ko ang pisngi ni Sisi. Bago ko siya maiwan sa kusina, nakarinig ako ng kumusyon sa labas. Dali-dali kong pinuntahan si Papa sa kwarto. Ngunit wala siya roon kundi nasa pinto. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa pinto. Yumuko ka. Julie, yumuko ka. Baka may makakita sa'yo. Po, ba't niyo po ako pinagtatago? Ba't kailangan ko pong magtago? Para saan? Hindi niya ako sinagot. Sa pagbalot ng katahimikan sa pagitan namin, narinig ko ang galit na sigaw ng mga tao. Bit-bit ang kanilang mga sulo, paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan ko. Galit na galit nila akong minumura habang dinideklarang salot daw ako, na ako raw ang may gawa ng kaguluhan sa sityo. Julie, ano ba? Hindi ka na naman nakikinig sa akin. Gusto mo na naman ikaw masusunod. Pa, galit na galit yung mga tao sa labas. Pag hindi ko sila nilabas, baka kung ano pang magawa nila sa bahay, baka madamay kayo ni Sisi. Ano po kasing nangyayari? Bakit po sila nanggagalaiti? Hindi umimik si Papa. Gusto kong magpanggap na wala akong ideya pero ang totoo, meron. Alam naming tatlo kung ba't parang kating-kati ang mga taga-sityo na sunugin ako. Isa, Julie. Hindi ako papayag na ipain mo ang sarili mo sa galit ng mga taong yan. Oo nga ate, baka mamaya pakanato ng nekromansera eh. Malaki ang kasalanan ko sa mga taga-sityo. Kailangan ko silang harapin pati na rin ang galit nila kahit na ang kapalit pa nun, pagkuha nila sa buhay ko. Ang mga taong yan, marahil pamilya sila ng mga nabiktima ng mga lipo ni Alma. May dahilan sila para magalit sa akin ng ganyan. Julie, ano ba? Hindi ka na ba talaga marunong makinig sa akin, ha? Kahit anong sigaw ni Papa, hindi ko siya pinakinggan. Buong tapang kong hinarap ang taong bayan. Gaya ng inaasahan ko, sinalubong nila ako ng galit. Pinagbabato nila ako. Imbis na umilag, binaliwala ko ang mga tama at pinsalang aking natamo. Paglabas ko ng gate, agad akong lumuhod sa harap nila. Hindi sila nakontento. Nagpatuloy sila sa pagbato sa akin hanggang sa maramdaman ko ang pagyakap ni Papa. Sinalag niya ang mga bato. Natamaan siya sa ulo. Nang makita ng galit na mga tao na may ibang tao nang nadadamay, saka lang sila tumigil. Saka sila kumalma. Papa. Wala to. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang to. Humingi ka ng tawad sa kanila. Mangako ka na babawi ka at siguraduhin mong gagawin mo yon. Pinasa ko si Papa kay Sisi. Siya ang malalay dito. Inutusan ko silang pumasok na sa loob pero hindi nila ako iniwan. Totoo ba ang sinasabi nung si Alma? Na dahil nilabag mo ang batas ng langit at ng Diyos, pinarurusahan niya ang lahat ng taga-sityo? Kaya may mga aswang narito kasi tinalikuran na tayo ng may kapal bilang parusa sa'yo. Nakausap niyo po si Alma? Nasaan siya? Ano pang sinabi niyo sa inyo? Ang tanong kong sagutin mo. Salot ka dahil sa'yo. Dahil pilit mong binuhay ang patay na ang asawa mong dapat inuod na sa libingan niya. Naubos ang buong pamilya ko. Ang asawa ko, ang mga anak namin, ang mga apo ko. Lahat sila binatay at kinain ng mga aswang. Hindi po ako. Sinungaling ka. Mga taga-sityo nang nakakita kay Marco na asawa mo. Hindi ba't patay na yon? Kung hindi nagsasabi ng totoo ang Alma na yon, paano may nakakita sa asawa mo na buhay na, ha? Julie, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nagdiyos-diyosan? Anong karapatan mong gawin yon? Anong karapatan mong isakripisyo ang buong sityo para sa pansarili mong interes? Nasasaktan ka sa nangyari, oo. Pero ba't nilamay mo kami? Ba't kami? Bakit pati kami pinagdurusa mo? Hindi po ako. Alam kong mahirap na maniwala sa akin o sa kung anong sasabihin ko pagkatapos ng mga naranasan at nakita nyo pero maniwala po kayo. Parang awa nyo na.
Hindi po akong bumuhay sa mga patay. Hindi po ako nagtawag at bumuo ng lipo ng mga aswang, kundi si Alma mismo. Kagagawan niya po tong lahat. Biktima po ako. Biktima? Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Wala po akong sinasabing wala akong kasalanan. Kasi alam ko pong meron. Umpisa pa lang. Alam ko nagkakasala na ako sa inyo. Pinagkanulo ko po ang sityo. Pati si Marco, parang tinraidor ko kasi naduwag akong harapin ang sarili kong pagdurusa. Pero alam ko na pong nagawa ko. At pangako, aayusin ko po tong lahat. Kung bibigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, pipilitin ko itama ang lahat. Uubusin ko po bawat isa sa lipo ng aswang na nanggugulo sa atin. At hindi po ako titigil hanggat hindi ko nasisigurong ligtas na ulit ang lahat. At ang asawa mo? Patatahimikin ko po si Marco. Yun naman talagang tama eh. Nung una pa lang, hindi na po ako dapat nagpasilaw. Sa kalagitnaan ng pakikipag-usap ko sa taong bayan, biglang nagkagulo. Napuno ng sigawan ng paligid. Sinusugod kami ng mga aswang. Sa loob! Pumasok kayo sa loob! Pumasok kayo sa loob ng bahay at huwag kayong lalabas hanggat hindi ko pa sinasabi. Pagkatapos magsipasok ng mga tao, saka ko mas nakita ang nangyayari. Nasa 5 taga-sityo ang nakabulagtan at walang buhay. Pinagsasaluhan sila ng mga aswang na kumpara noong una ko silang nakainkwentro ay higit na mas marami na. Ate Julie! Nilingon ko si Sisi. Hinagis niya sa akin ang pulseras na iniwan ko sa kanya bilang pamproteksyon. Pati na rin ang punyal na ayon kay Alma ay may kakayahang patayin ang mga patay na binuhay niya para maging aswang. Ate! Sa likod niyo po! Sabay sa pagsuot ko ng bracelet ay ang pagwasiwas ko sa punyal. Mahina akong napamura ng masugatan lang ng punyal ang aswang pero hindi naman siya napatay nito. Imbis na magpanik, muli kong pinaikot sa ere ang punyal at inispin ko yon sa aswang. Saglit lang itong natigilan ngunit muli itong sumugod sa akin. Sa dami nila, talong-talo ako. Natumba ako nang may humila sa paa ko. Pinagkumpulan nila ako ngunit bago pa nila ako tuluyang masaktan, narinig ko ang malutong na tunog ng buntot pagi. Layuan niyo ang Ate Julie ko! Pagpalo ni Sisi sa mga aswang gamit ang buntot pagi, natapyas ang balat nila. Tila natakot ang ibang aswang sa nasilayan, kaya bahagya silang lumayo at tumansya. Paano to napunta sa'yo? Hindi bali na nga, hindi na yun importante. Ang mahalaga, dala-dala mo to. Mahigpit kong pinulupot ang buntot pagi sa aking kamay. Sinenyasan ko ang aswang na lumapit sa akin. Nagkatinginan ng mga yon na parabang nagkakaunawaan sila. Saka sila sabay-sabay na sumugod sa akin. Kasabay ng pagtalon ko, winasiwas ko ang buntot pagi. Bawat pilantik nun, sinigurado kong may matatamaan. Nang maubos ko ang grupo ng mga aswang na alam kong pinasugod din dito ni Alma, pagkatapos niyang ibunton sa akin ang Sisi para sa bagay na siya naman talagang may gawa, halos hindi na ako makakilos pa. Nung sigurado akong ligtas na ang paligid, napahiga na lang ako dala ng pagod at pagkahilo habang pilit kong hinahabol ang aking paghinga. Julie anak. Anak. Ang Ilan po? aswang na napatay niyo. Hindi ko po sigurado ang saktong bilang. Pero sure akong lampas 100 sila. Hindi ang aswang, kundi ang napatay nila sa pag-atake nila. Hindi na yun mahalaga. Ang importante, ang kailangan mo lang malaman ay mas marami kang nailigtas ngayon. Opo ate. Kung hindi dahil sa'yo, sigurado mas marami pa sana mabibiktima. Agad akong napahawak sa aking tagiliran nang makaramdam ako ng kakaibang hapdi at sakit. Inangat ni Sisi ang t-shirt na suot ko para makita kung ano ba yon. Ate, kagat! Nakagat ka! Tio Julio, nakagat po siya ng aswang! Ilang beses po siyang nakagat, kaya pala nanghihina si ate. May kagat po siya. Ibig sabihin ba nun, magiging katulad na rin siya ng mga pinatay niya? Magiging aswang na rin siya? Nagawa ko pang tumawa bago ko ipakita kay Sisi ang suot kong bracelet. Tio, ano pong ibig sabihin nun? Huwag ka mag-alala, hindi ako magiging aswang. Sabi ko naman sa'yo, diba?
Malakas na pamproteksyon ng bracelet na to. Kailangan lang akong gamutin ni Papa tas magiging okay na ako. Totoo po ba yun, Tio? Nagsasabi po ba siya ng totoo? Gagaling po siya? Mapapagaling niyo po siya? Naalala kong naka-oo pa ako kay Sisi ng isang beses bago ko tuluyang nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakatulog. Ang alam ko lang, napanaginipan ko si Marco. Siya ang dahilan kung ba't humahangos ako ng magising. Tio Julio, gising na po si Ate Julie. Bilis po at tumatayo na siya agad eh. Ate, ano bang gagawin mo? Magpahinga ka muna. Hindi ako nagpaawat kay Sisi. Sumilip ako sa bintana at nang makitang gabi na at bilog na bilog ang buwan, agad kong dinampot ang buntot pagi ko. Julie, Kailangan ko nang mahanap si Marco pa. Kailangan ko na pong matapos ang paghihirap niya. Julie, nangihina ka pa. Kailangan mo muna makabawi ng lakas. Paulit-ulit akong umiling kay Papa. Namalayan ko na lang na humahagulgol na ako habang nakabitin sa braso niyang pilit akong inaawat. Kailangan ko pong mahanap si Marco pa. Kailangan ko na matapos ang paghihirap niya. Napanaginipan ko po ang asawa ko pa. Humihingi siya ng tulong sa akin. Hirap at pagod na raw siya. Gusto niya na po magpahinga. Gusto niya na pong mapayapa at hindi yun mangyayari hanggang patuloy siyang ginagamit ni Alma para sa kasamaan niya. Nang makita niya kung gaano akong kawasak, wala na siyang choice kundi ang hayaan ako. Pinainom niya na lang ako ng pinakuluan niyang erbal, saka tuluyang hinayaang umalis. Lumabas ka na. Huwag ka nang magpakahirap na magtago. Sisi, alam ko na tinakasan mo si Papa at kanina mo pa ako sinusundan. Hi, Ate Julie. Promise, hindi po talaga kita sinundan para sumama sa'yo. Sinusundan lang kita para ibigay ito sa'yo. Inabot niya sa akin ang fanny pack niyang punong-puno ng asin. At saka hindi rin ikaw ang pinagtataguan ko. Actually, hindi po talaga ako nagtatago. Medyo lang. Part po ito ng pag-iingat ko. Sakaling may pinadala na naman palang bagong asawang ang bruhang si Alma. Nasa akin na lahat ng kailangan ko. Pwede ka nang bumalik kay Papa. Nang mag-isa? Paano po kung may makasalubong akong aswang? Bilis, ihahatid na kita. Di ba nga po nagmamadali kayo makauwi sa baryo kung saan nyo tinira si Kuya Marco? Sama nyo na lang po ako para makatipid sa oras. Sisi, hindi pwede. Gusto ko pong maging tulad nyo, ate. Sa lagay nyo, mukhang malabo na po na mag-asawa kayo. Ibig sabihin, malabo na rin na mag-anak kayo, pero tatanda po kayo. At? Pag matanda na po kayo, mahirapan na po kayong manugis. Kailangan nyo ng tagapagmana. Kailangan ng sityo at ng kalapit lugar natin ng bagong mahihingian ng tulong. Gusto ko po sana, pagdating ng panahon, ako ang hahalili sa inyo. Pwede naman po yun, di ba? Kung sanayin niyo ako ngayon pa lang, may chance na maging kasing galing niyo po ako balang araw. Ngayon mo lang nasasabi yan. Kasi akala mo astig yung ganito. Pero pag nasa iyo na yung bigat ng responsibilidad ng pagiging manunugis o tagapagligtas, pagsisisihan mong hiningi mo sa akin ang pasaning to. Hindi po. Tulad niyo. Baka mapagod ako. Pero hindi ko po ito pagsisisihan. Tama ako, di ba? Hindi niyo naman pinagsisihan ang pagiging manunugis niyo. Ang pinagsisisihan niyo lang naman ay yung nagpadala kayo sa tukso, di ba? Hindi yung bigat na kayo pang parating taya sa ganitong problema. Bilang na ang oras ko kaya hindi na ako sumagot pa. Hindi ko na rin siya tinaboy. Kesa mapahamak siya pag bigla kaming maghiwalay, hinayaan ko na lang siyang bumuntod sa akin. Ate, malayo pa ba? Ba't kailangan kasi natuktok pa ng bundok mo itira si kuya? Pwede namang sa hindi na ganun kaliblib. Wala naman pong nakakakilala sa inyo rito. Natatakot ako na baka may makakita kay Marco na kakilala namin kaya pinili ko na tumira kami malayo sa lahat. Yun ang pilit kong pinaniniwalaan nung nakaraan kahit nasa kaloob-looban ko, alam ko naman talaga kung bakit ko siya dito dinala. Po? Una pa lang, alam kong may kakaiba na kay Marco pero hindi ko yun pinansin. Pinikitan ko yun dahil masyado kong nangungulila sa kanya.
Nung unang beses ko siyang mayakap at wala akong naramdaman na tibok ng puso sa dibdib niya, noon pa lang, alam ko na may mali sa kanya. Alam kong isang araw magdadala siya ng problema, kaya nilayo ko siya sa mga tao sa pag-asang wala siyang ibang makakasalamuha. Wala siyang masasaktan. Pero may nasaktan pa rin siya. Nasaktan niya ako, tas yung pusa namin kinain niya. Kung hindi ko lang siguro nadampot yung asin sa mesa, baka napatay niya na ako sa galit niya nung kinumpronta ko siya tungkol sa ginawa niya sa pusa. Ang tanga-tanga ko kasi. Pwede po ba na tanga at matalino at the same time? Sa paningin ko ate kasi ganun ka. Ano? Opo, tanga nga na naniwala ka na yung Kuya Marco na naibalik sa'yo ay yung Kuya Marco na minahal at pinakasalan mo. Pero matalino ka rin po. Matalino ka sa part na pagkatapos ng patayin si Kitty B, kahit pusa lang yun, kumilos ka na para itama ang lahat. Hindi mo gina-justify yung ginawa niya. Natauhan ka na agad at ngayon, nandito na tayo. Hindi po lahat kayang gawin yung ginagawa niyo ngayon. Ilang taon ka na nga ulit? Kung magsalita ka parang mas matanda ka pa sa akin ah. Naalala mo po ba yung tinanong mo sa akin bago ka lumayo kasama si Kuya Marco version 2.0? Tinanong mo ko kung hindi ko ba gugustuhin na mabuhay ulit ang mga magulang ko at makasama sila. Hindi po ako nakasagot noon pero ngayon, meron na akong sagot. Gusto ko po. Kahit kanino mo naman itanong yan, malamang oo ang sagot nila. Sino ba naman na ayaw muling makasamang pinakamamahal nila? Ang dami kong sinasabi, hindi ko na alam kung saan papunta. Basta ang point ko, hindi niyo po kailangan maging sobrang harsh sa sarili niyo. Kasi tao lang po kayo. Nagiging alipin at napangungunahan ng emosyon. Nagkakamali. Ang mahalaga, handa po kayong akuin at itama ang pagkakamaling yon. Teka, yan na po ba yon? Yung bahay nyo? Yan na nga. May tao po? Sino? Si Kuya Marco? Ang sabi niyo po tumakas siya. Na magbabaka sakali lang tayo. Ba't parang nandyan nga siya at naghihintay sa inyo? Humawak sa akin si Sisi. Lumingalinga ako at binantayan ang paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba. Humarap ako sa kanya. Binigay ko kay Sisi ang fanny pack at ang pulseras pagkat mas kailangan niya yon. Marunong ka bang umakyat? Po? Nakikita mo ba yung punong yon? Umakyat ka sa sanga nun at doon ka magtago. Po? Basta umakyat ka na. Nang masiguro kong hindi napansin si Sisi sa sanga ng puno, pigil hininga na akong pumasok sa bakuran. Agad akong naestatwa sa pinto nang marinig ko ang humuhuning si Marco. Nakatalikod siya at naghahain. Pagharap niya sa akin, bumungad ang sugat sa mukha niya. Parang nabubulok na yon. O mahal, ba't ngayon ka lang? Saan ka galing? Hindi mo sinabing aalis ka pala. Di tuloy kita nasamahan. Sino bang pinuntahan mo? Si Papa? May sakit ba siya? May problema ba? Kwento mo sa akin habang naghahapunan. Sakto ang dating mo. Kakaluto ko lang at kakatapos maghain. Para akong papel na nagpadala sa paghila niya sa akin sa hapag. Nang makita ko ang pagkaing tinutukoy niya na laman loob ng iba't ibang hayop, bumaliktad ang sikmura ko. Paborito ko tong mata at utak ng baboy. Pero dahil mahal kita, magpaparaya ako sa'yo. Sa'yo na to. Kain na. Dali, tikman mo. Masarap yan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nakikita. Umaakto siya na parang normal habang ang ginagawa niyang pagkain ng hilaw na laman loob ng baboy ramo ay nagpapatunay na hindi siya normal. Sorry, Marco. I'm sorry. Hindi na dapat umabot sa ganito eh. Hindi ka dapat naging ganito. Patawarin mo ko. Mahal, ayaw mo ba sa pagkain hinanda ko? Gusto mo ng bago? Gusto mo ba na lumabas ako para maganap ng bago? Marco, O bakit mahal? hindi mo ba naaalala yung nangyari nung nakaraang araw? Nakaraang araw? Ano bang nangyari nung nakaraang araw? Yung sugat sa mukha mo, hindi mo ba naaalala kung paano mo yan nakuha? Habang diretsyong nakatingin sa akin, kinapa niya ang pisngi niya. Tiningnan niya ang palad niya, pagkatapos ay bumalik sa pagkain na para bang walang nangyari.
Kung hindi mo kakainin, ako na lang ang uubos nito. Tas hahanap ako ng bago mong pagkain. Ano bang mas gusto mo? Sariwang puso? Yung tumitibok-tibok pa? Ako nang bahala. Sabi ko naman sa'yo nun, di ba? Pag mag-asawa na tayo, hinding-hindi kita pagugutuman. Marco, patay ka na. Namatay ka na. Binuhay ka lang. Binuhay ka lang para mamanipula ako. Pero dapat wala ka na rito. Dapat hindi na tayo magkasama. Bumilis at mas umingay ang pagnguya niya. Nanginginig ang kamay na inabot ko ang braso niya. Ngunit bigla niyang tinabig ang lahat ng nasa mesa. Tinaob niya yon, saka siya dahan-dahang lumapit sa akin. Halimaw na ba ang tingin mo sa akin, Julie? Halimaw na dapat wala na rito, kaya ano? Papatayin mo ako? Papatayin mo na naman ako? Ano? Anong sinasabi mo? Anong papatayin na naman kita? Marco, hindi akong pumatay sa'yo. Pero ikaw ang dahilan. Ang sabi niya, ikaw ang dahilan. Dahil sa'yo kaya ako namatay. Pinatay ako para pumanig sa kanila. Ako ang naging sakripisyo para makuha kanila. Pinatay mo ako. Kasalanan mo ang lahat ng mga to. Kasalanan mo! Sa paulit-ulit niyang paninisi sa akin habang galit na galit niyang pinupulupot ang mga kamay niya sa leeg ko'y tila nawala ako sa sarili. Bigla ako napaisip. Kasalanan ko nga ba talaga? Bago ko tuluyang malagutan ng hininga, nakuha ko ang sagot sa tanong na yon. Nilabas ko ang buntot ng pagi mula sa aking tagiliran. Pinulupot ko yon sa leeg ni Marco, dahilan para bitiwan niya ako. Humiyaw siya sa sakit. Paulit-ulit niyang sinubukang alisin ang pagi sa leeg niya, pero hindi niya yon mahawakan. Kinuha ko ang garapon ng asin mula sa kusina. Kumuha ako ng isang dakot at bumalik kay Marco. Hinawakan ko ang panganyat. Nang bukang-buka ng bibig niya, ay binuhos ko ang asin doon, saka tumuling sinara. Nasunog ang bibig at lalamunan ni Marco. Nanghihina akong pinanood ang unti-unting pagkatuyo ng katawang lupa niya hanggang sa buto at balat na lang ang natira. Ate Julie, sumisikat na pong araw, kaya naisip kong baka ligtas na pong bumaba. Si Kuya Marco na po ba yan? Nanatili akong walang imik habang nakatingin kay Sisi. Niyakap niya ako at marahang hinaplos ang buhok ko. Hindi nga siya si Marco. Akong sinisisi niya sa nangyari. Sabi niya namatay siya dahil sa akin. Hindi talaga siya si Marco kasi hindi yun gagawin ng Marco ang kilala ko, ng Marco na asawa ko. Kahit kailan hindi niya isisisi sa akin yung nangyari. Sa tulong ni Papa at ni Sisi, muli kong naipalibing ang mga buto ni Marco. Pinabindisyonan ko rin yon at sa pagkakataong ito, mas maluwag ko nang natanggap ang kamatayan niya. Alam ko nang hindi na siya babalik pa. Pagkatapos ng engkwentro ko sa lipo ng aswang ni Alma at sa pagkamatay ni Marco, muling naging payapa ang sityo. Wala na ulit na italang pag-atake o misteryosong pagkamatay. Naging payapa muli ang lahat. Pero pagkagat ng dilim, nanatili pa rin kaming alerto, dala ng takot na baka isang gabi, muli na namang may sumalakay. Nakatakas ang nekromanserang si Alma kasama si Alice. Habang hinahanap ko ang mag-ina, sinasanay ko rin si Sisi na siyang papalit sa akin balang araw. Pagkaraan ng 2 buwan na pagtunton sa kanila, sa wakas ay nahanap din namin sila. Yan yun? Yung puneraryang pag-aari na mag-ina? Agad kong hinila si Sisi para magtago sa likod ng puno malapit sa kalsada nang tumigil ang isang tricycle. Bumaba doon sina Alice at Alma. Dumiretso si Alice sa loob, pero si Alma na tila nasagap ang presensya ko'y luminga-linga muna bago siya nagmamadaling pumasok sa loob. Nahanap nga natin. Sila nga talaga yun. Ang astig naman. Ang angas talaga ng tandem natin, ate. Sisi! Opo, huwag kayong mag-alala. Alam ko pa rin naman kung ano pong gagawin ko. Ako ang magsisilbing distraction para kay Ate Alma. Habang dinidistra ko siya, pupuntahan mo ang anak niya na pinagsimulan ng lahat na nangyari at tsutyugihin. Hindi naman kasama sa tinuturo ko kay Sisi ang pagiging mala-aktres sa pag-acting.
Pero natural siyang may talent doon. Kaya hindi na ako nahirapan pang makapasok sa bahay ni na Alma na nasa likod lang ng punerarya. Madali kong nahanap si Alice pagpasok dahil nasa sala lang naman siya. Hawak ang bago niyang bestida. Muntik na akong maloko nang nakita ko. Muntik na akong maniwala na tulad ko o ni Sisi ay normal siyang tao. Pero alam kong hindi. Nang matanto kong namukhaan niya ako, dali-dali akong lumapit sa kanya. Tinakpan ko ang bibig niya at kahit nakagat na niya ako, hindi ko pa rin siya pinakawalan. Bitiwan mo siya, Julie! Bitiwan mo ang anak ko! Ibalik mo sa akin si Alice kung ayaw mong mapagang pagpalangit ng batang ito. Eh di patayin mo. Hindi ko naman kaano-anong batang yan eh. Tingin mo ba maaapektuhan ako sa pagkawala niyan? Pwedeng malungkot ako, oo. Pero hindi yun ikakaguho ng mundo ko. Julie! Naaalala mo pa bang punyal na to? Ikaw mismong nagbigay sa akin ito. Ang sabi mo, pag ginamit ko to, madali kong mapapatay ang kahit na sinong aswang. Inutusan mo pa nga akong gamitin to kay Marco, hindi ba? Pero hindi naman to gumana kaya inayos ko na lang. Ngayon, konting daplis lang, masasaktan at manghihina ng kahit na sinong aswang. Dinasalan ko kasi to. Inorasyonan. Wag! Pakakawalan ko ng alalay mo. Wag mo lang sasaktan ang anak ko. Wag mo sasaktan si Alice, nakikiusap ako. Julie, pakawalan mo ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin, parang awa mo na. Nanahimik na kami. Hindi ko na inulit ang ginawa ko sa sitio pagkatapos mong mamatay ang mga lipon ng aswang na pumaprotekta sana kay Alice. Wala siyang sinasaktan na tao, kontrolado ko siya. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako lang totoo, kontrolado ko siya. Yung pagkain niya, yung mga patay dito, yung mga laman loob na iniimbalsa mo namin ang kinakain niya. Wala siyang ginagawang masama. Wala siyang sinasaktan, kaya parang awa mo na wag mo siyang kukunin sa akin. Sa ngayon, maaring kontrolado mo siya. Pero paano pag nagtagal? Paano pag may nangyari sa'yo? Pag bigla ka na lang nagkasakit, pag bigla ka na lang namatay. Pag nangyari yon, hihiling ako na isunod mo na siya sa akin. Saka ko papayag na patayin mo siya, pero habang buhay pa ako, hindi mo siya pwedeng saktan. Alma, patayin na siya. Mahirap pero kailangan mong tanggapin yun. Hindi tayo pwedeng magdesisyon na parang tayo ang Huwag Diyos. kang maingay. Hindi niya alam at hindi niya pwedeng malaman. Alice, anak, huwag kang makinig sa kanya. Hindi totoong sinasabi niya, hindi ka Huwag papatay. ka na magsinungaling sa kanya. Patayin na siya, Alma. Sa ginagawa mong to, hindi lang si Alice ang niloloko at pinapaniwala mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Ang sabi ko, huwag ka nang mangialam! Sa galit na galit niyang pagsigaw, saglit na nagsiangat ang mga gamit sa paligid bago yon bumagsak. May mga nabasag, meron din namang hindi. Paulit-ulit siyang may binulong, mga salitang hindi ko maintindihan ngunit palakas ng palakas ang pagbigkas niya. Takot na itinuro ni Sisi si Alice sa akin. Bago ako masugod ni Alice na ang wangis aswang ay lumalabas kasabay ng engkantasyon ni Alma. Dumukot ng asin si Sisi sa kanyang bulsa at sinaboy niya yon kay Alice, dahilan para masaktan ito at mangisay. Dali-dali ko siyang dinampot at bago makapalag ay pinadaanan ko na ng punyal ang kanyang lalamunan. Nang makita ni Alma ang duguan niyang anak, tumigil siya sa pag-iengkantasyon. Halo-halo ang emosyon niya habang gumagapang siya papunta sa kanyang anak na unti-unti nang namamatay. Malakas siyang humiyaw. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya na para bang sa pagkuha ko sa buhay ni Alice ay kinuha ko na rin ang sa kanya. Nang dinampot ni Sisi ang punyal para isunod si Alma sa anak, hindi ko alam kung bakit pinili kong pigilan siya. Sa pagkuha ni Alice ng kanyang huling hininga, unti-unti na ring nahirapan si Alma sa paghinga na para bang magkabuklod ang kanilang buhay. Naalala kong sinabi niya, may kabayaran ang ginawa niya, na nakipagkasundo siya sa demonyo. Naisip ko na baka ito ang kabayaran sa ginawa niya, na nakatakda siyang mamatay sa oras na mamatay din ang anak niya, na sinakripisyo niya ang lahat-lahat upang mabuhay. Ate, may pulso pa po siya. Mahina lang pero meron pa.
Buhay pa po si Alma. Anong gagawin natin? Tutulungan ba natin siya o tatawag tayo ng tulong? Pinagmasdan ko ang buto at nanunuyong balat ni Alice na yakap-yakap pa rin ni Alma. Sa huli, pinili kong tumawag ng tulong para kay Alma. 1 linggo din siyang nanatiling koma sa ospital bago siya tuluyang namatay. Ate, ano bang ginagawa natin dito? Hoy, ate! Kung alam ko lang talaga narito ang punta mo, di na sana ako sumama. Ang ingay-ingay mo naman, ang dami mo pang reklamo eh. Tulungan mo na lang kaya akong hanapin yung ano. Yung ano po? Yung libro. Libro? Anong klaseng libro? Anong kulay? Anong itsura? Luma, malamang mukhang luma na yun. Tas may kung ano-anong simbolo. Pag may nakita kang librong mukhang mahiwaga, ipakita mo sa akin, baka yun yung hinahanap ko. Ha? Hindi mo sure kung anong hinahanap natin? Paano natin yan mahahanap kung hindi ka sure sa itsura nun? Ano ba yun? Para saan yun? Anong nandun? Walang pinanganak sa mundong ibabaw na nekromansera o nekromansero. Basta yung katulad ni Alma. Yung pakikipag-usap sa patay para manghingi ng divination o di kaya pagbuhay sa patay tulad ng ginawa niya. Lahat yun, hindi natural na kakayahan ng isang tao kundi kakayahang naaaral. 1 beses nabanggit niya na dumaan daw siya sa butas ng karayom para lang matutunan kung paano bumuhay ng patay. Kaya sure ako na may libro siya. Libro kung nasaan yung spells, orasyon o ritual, yun ang hinahanap natin. Baka nandito lang yun eh. Kailangan nating makita yun, kaya tulungan mo ko at mamaya ka na magtanong ng magtanong, okay? Pagkaraan ng ilang oras na seryosong paghahanap, maski 1 pilas ng pahina ng librong yon ay hindi namin nakita. Kahit pa nahalughog na namin ang buong bahay, pati na rin ang puneraryang nilipatan ni na Alma nang magpakalayo-layo sila ni Alice. Ate, wala talaga. Paano yan? Sure ka ba may ganun talaga siya? May nakita ka ba? Wala akong nakita pero sure ako na dapat may ganun siya eh. Di ko lang alam kung saan niya tinago. Sa sementeryo! Sa sementeryo kung saan nakalibing si Alice, yung unang pinaglibingan sa kanya, baka nandun, baka doon niya iniwan. 1 beses ko pang pinasadahan ang kabuuan ng bahay ni Alma bago ako sumunod kay Sisi na nauna nang lumabas. Pagbalik namin sa maliit na sementeryo ng sityo, inabot na kami ng gabi bago namin nahukay ang dating libingan ni Alice. Wala rin eh. Paano na yan? Ititigil na po ba natin ang paghahanap? Hindi pwede, Sisi. Pag hindi natin yun nakuha at nasira, pwedeng mapunta yun sa kamay ng maling tao. Pag nangyari yun, magkakagulo na naman. Kung tayo nga po hindi yun makita, baka naman hindi rin yun mahanap ng iba. O di kaya, sinunog na niya pagkatapos niyang gawin yung lipon ng asawang na nakalaban mo. Ate, hindi rin pwedeng ito lang nang ito yung gagawin natin. May iba pa tayong kailangang tulungan eh. Sa kabilang bayan, may pamilyang nanghihingi ng tulong. Ginagambala raw sila ng mga duwende. Gusto raw pong kunin ng anak nila. Yung address at pangalan nakuha mo? Opo. Pati yung phone number. Ano po? Sasabihin ko na po ba na bukas pupunta na tayo? Tumango na lang ako. Wala naman akong choice. Kailangan kong mag-multitask. Hindi naging madali para sa mga taga-sityo ang patawarin ako para sa ginawa kong minsang pagtalikod sa kanila, Miss Anne. Taon ang inabot para mapatawad nila ako. At bagaman napatawad na nila ako, nahirapan akong gawin yon sa aking sarili. Ilang taon pa ang lumipas kung ano-anong elemento ng natugis, nakalaban at napaalis namin para tulungan ng mga tao. Pero ang malaking kasalanan ko sa mga taga-sityo, naaalala ko pa rin na parang kahapon ko lang yon nagawa. At ang libro ni Alma, bagaman hindi namin sinukuan ang paghahanap, hindi pa rin namin natuntun. Tanging dasal ko na lang na sana walang sino mang makakita o makakuha ron para muli itong magamit sa kasamaan nang hindi na maulit pa ang lahat ng ito. Para sa listeners na umabot sa dulo ng aking kwento, may gusto lang po akong itanong. Kung sakaling kayo ang malagay sa posisyon ko, masisilaw ba kayo sa alok na minsang sumilaw sa akin? Magpapadala ba kayo sa tukso? Papayag ba kayong muling makapiling ang mahal nyo sa buhay na pumanaw na maging anuman ang kapalit nito?
Sakaling mapili ang kwento ko, asahan niyong babasahin ko po ang mga sasagot sa katanungan kong ito, pagkat matagal-tagal na rin akong curious sa magiging desisyon ng ibang tao. Muli, maraming salamat sa pakikinig at magandang araw po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.